Kakulangan ng parking area sa Batangas City, daing ng ilang motorista at mamimili na nagtutungo sa lungsod. Ipinatutupad na 30-minute parking sa Disilang Street, layong masolusyonan ang kakulangan ng parking area sa lungsod. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? IV sa tala ng Traffic Development and Regulatory Office o TDRO Batangas, tinatayang nasa 30,000 sasakyan ang pumapasok sa Batangas City araw-araw, kaya naman minsan ay pahirapan ang paghahanap ng parking area sa lungsod. Halos araw-araw daw may inaasikaso sa Batangas City ang 62 anyos na si Mang Reynaldo. Mula pa siya sa Bawan, Batangas at sa tuwing magagawi sa Batangas City ay nahihirapan sa parking sa lungsod. Gawa nandito sa Batangas, sobrang hirap sa parking. Naku, tunay kang ikot kami dito marali, walang maparkingan talaga. Mayo nitong taon ang ipatupad ng pamahalaang lungsod ng Batangas ang 30-minute pay parking sa bahagi ng Disilang Street malapit sa Lumang Palengke. Ayon sa TDRO, alinsunod ito sa Article 17, Section 108 ng Batangas City Traffic Ordinance of 2020 kung saan idineklarang legal na parking area ang nasabing kalsada. Yan po ay ating masusing pinag-aralan bago natin itinalagang pay parking area. Although yung most side of the lane na ginawa nating pay parking area, ang dalawang lanes ito ay nadadaanan pa rin para sa ating mga sasakyan. 10 piso kada 30 minutos ang bayad sa parking. Pinakamatagal na raw dapat ang 1 oras at kung bigong sumunod sa itinakdang oras, kakailanganing hatakin na ang sasakyan at i-impound ng TDRO. Linawin ko lang din po, ang habol dito ng city government ay hindi yung income. Ang habol lang po natin dito ay may saayos ang kalsada, maiwasan natin ang traffic. Para sa 43 anyos na si Norly, malaking tulong ang 30-minute pay parking para sa kagaya niya na namamalengke sa Batangas City Old Market. Ay accessible po at napakaganda po. Iiwas ka lang ka po sa pedestrian para may kayo makapag-parking. Sobrang dami ng sasakyan, hindi ka rin makakapag-park. At least ito, 1 hour lang, okay na. Mahigpit namang nakabantay ang mga traffic enforcers at ang EBD monitoring team sa mga motoristang magpa-park upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko sa lungsod. IV, sa panayam natin kanina sa pamunuan ng TDRO, sinabing patuloy ang kanilang ginagawang pag-aaral upang tuluyan ang masolusyonan ang problema sa mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod. Balik sa iyo, IV. Maraming salamat, Denise Abante.